Si Sara Zimmerman Duterte Carpio, kilala rin bilang Inday Sara, ay isinilang noong Mayo 31 taong 1978 sa lungsod ng Davao. Siya ang ikalawang anak ni na Rodrigo Duterte na siya namang ika-16 na Pangulo ng Pilipinas, at Elizabeth Zimmerman, isang flight attendant. Ang kanyang lolo sa ama ay may dugong Hapon, habang ang kanyang lola sa ina ay may lahing Aleman. Bago natin ito ipagpatuloy, kung nais mo ng malulupit na usapan at karagdagang kaalaman na isasalpak mo sa iyong kokote, mangyaring sundan ang channel na ito sa pamamagitan ng pag-subscribe. Nag-aral si Sara sa San Pedro College, kung saan nakapagtapos siya ng BS Respiratory Therapy noong taong 1999. Nang magtapos siya, naging malinaw sa kanya na mas gusto niyang maging pediatriciano kaysa maging politiko. Gayunpaman, nagpasya siyang kumuha ng degree sa abogasya sa San Sebastian College, Recoletos, at nakapasa sa Philippine Bar Examination. Ang kanyang karera sa politika ay nagsimula noong 2007 nang maging vice-alkalde siya ng Davao City. Pagkatapos nito, naging alkalde siya ng Davao mula 2010 hanggang 2013 at mula 2016 hanggang 2022. At noong 2022, tumakbo siya bilang Vice President kasama si Bongbong Marcos at nanalo kalaunan sa halalan. Bilang Vice Presidente, naglingkod din siya bilang kalihim ng edukasyon at Vice Tagapangulo ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Gayunpaman, nagbitiw siya sa mga posisyong ito noong July 19, 2024. Sa kabila ng kanyang mga natamong posisyon sa gobyerno ng Pilipinas, kinakaharap ngayon ni Duterte ang matitinding hamon na pinaghihinalaan na kanyang ginawa. Ano ito? Una, impeachment complaints. Dalawang impeachment complaints ang isinampa laban kay Sara Duterte noong Disyembre taong 2024. Ang unang complaint ay naglalaman ng 24 na mga artikulo na kinabibilangan ng graft at korupsyon, suhol, pagtataksil sa pagtitiwala ng publiko at iba pang mga malubhang krimen. Ikalawa, mishandling ng pondo. Sinisisi si Duterte sa pagkamkam ng higit 600 milyong pondo ng tanggapan ng Vice Presidente at ang Department of Education. Kasama pa sa isinisisi sa kanya ay ang mga aligasyon din ng pagkawala ng tirahan ng mga proyekto ng departamento sa ilalim ng pamumuno ni Duterte. Di kalaunan ay nagkaroon ng pagtutunggali sa pagitan ni Marcos at ni Duterte. Ang tunggalian ay lumalala sa pagitan ng dalawang partido, dahilan kung bakit sila nagkawatak-watak. Kasama sa ibinibintang ay tungkol sa mga aligasyon din ng korupsyon at pagmamalabi sa panahon ng kanyang pagiging kalihim ng edukasyon. Ang mga isyong ito ay nagdudulot ang malaking pagkabahala sa publiko. Kaya nabuo ang mga katanungan tungkol sa kanyang pagiging Vice Presidente ng bansa. Tandaan na ang bawat bagay sa mundo ay may paliwanag, nakaraan man o kasalukuyan. Kung bubuksan mo ang iyong isipan, ay mamamangha ka sa mga bagay na may misteryosong paliwanag, at ang kasagutan sa bawat tanong ay may maliwanag na sagot, subalit maliban ito sa iyong pangunawa. Hanggang dito na lang muna. Ito nga pala ang Daily History.